Dahil kapag marunong ka po magpasalamat sa Panginoon, doon ka po ng Diyos pagpapalain. So magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito ay maging kontento sa ating buhay. Tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon na tayo daw po ay maging kontento sa ating buhay. Ibig sabihin ng kontento sa ating buhay, ano man po yung estado ng ating pamumuhay, ano man po yung ating kalalagayan, ay maging kontento ka na. Pag sinabing kontento, ito po yung taong hindi puro reklamo ang ginagawa. Hindi marunong mainggit sa kanyang kapwa. Kasi yung tao pong hindi marunong makontento, yan po yung taong mainggitin. Sobrang mainggitin po. Ang taong isang taong hindi marunong makontento, sila po yung mga tao na puro inggit ang nasa sa puso. So kailangan tinuturuan po tayo ng Diyos na tayo ay maging kontento sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ano man po yung ating kalagayan, magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon. Hindi ko naman sinabing makontento, ay sabi ni Pastor, maging kontento na eh. Ako, kain tulog ang buhay ko eh. Kontento na daw eh. Hindi na ako magtatrabaho. Ganun din naman. Pag sinabing makontento, ano man po yung ikot ng iyong buhay, magpasalamat ka sa Diyos. Kung ang bahay mo ay malaki o maliit man, magpasalamat ka sa Panginoon. Hindi puro reklamo ka, bakit Panginoon ako simba na simba? Ang bahay ko na may parang bahay lang ng daga. Bakit Panginoon ako simba na simba, pero bakit lagi ako walang pera? Bakit ako simba na simba, pero matatapos na naman ang taon, dadating ang Pasko, lilipas ang bagong taon, ito pa rin ako. So kapag ganyan po kayo, laging reklamo, dadating ulit ang susunod na bagong taon at Pasko, ganyan ka pa rin. Pag sinabing maging makontento, magpasalamat ka sa Diyos, ano man ang iyong kalalagayan. Hindi ko sinabing maging tamad kayo kasi maging kontento eh, di ba? Pag sinabing maging kontento, kung ano lang meron ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Ano po? Hindi yung kahit hindi mo, alam mong hindi mo kaya, ay pilit mong inaabot, kaya ka nagkakaroon ng problema. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 4:11? Ang sabi ganito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo ay pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. So malinaw po sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo ay pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging sa anuman ang aking kalagayan. So pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo, ano po? Maging nasalita ng ating Diyos na maging masiyahan daw po tayo. Matuto na daw po tayo na masiyahan, ano man daw po ang ating kalalagayan. Papasko, wala naman akong pera, parang ako'y nakakaawa naman. Bakit si ganito may ganyan? Bakit si ganyan may ganito? Ano po? Ang sabi ay, matutunan natin na masiyahan ano man ang ating kalalagayan. Ang sabi ni Apostol Pablo, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Sabi dito, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghihirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Simple lamang po pala ang sikreto. Ano po? Magtiwala tayo sa Diyos at humingi ng kalakasan sa Panginoon upang sa gayon ay maunawaan natin at maging kontento tayo anuman ang ating kalagayan. So kung tayo man ay nakakaranas ng gutom minsan, siguro dinaranas talaga. Kung hindi man tayo o yung iba,
dumaranas ng gutom minsan, ay natututo pa din na magpasalamat sa Panginoon. Ano man yung ating kalagayan. Minsan, masagana. Di po ba? Minsan, sagana sa pera. Minsan naman, wala. At minsan, walang-wala. Ano po? Walang-wala minsan. Yung gustong-gusto mo bumili, hindi mo mabili. Bakit? Talagang dumaranas tayo minsan na wala. Ay, hindi naman talaga tayo mayaman eh. Di ba? So, ang sabi na Apostol Pablo, lahat daw lang yan ay dinanas na po niya. Ngunit natutunan niya na makontento anuman ang kanyang kalalagayan. Kung dumaranas man tayo ng hirap minsan o kahirapan, ikakambal na po ng ating buhay yan. Ano po? Ang mahalaga, tayo ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Ibig sabihin, wag mo pong hangarin ng isang bagay na alam mo na hindi mo naman talaga kaya. Maraming tao hangad ng isang bagay, alam naman niya hindi niya kaya. Ano po? Kaya kapag hindi niya nakuha at nakita niya nangyayari sa kanyang kapwa, inggit na inggit. At dahil sa inggit, kung ano nang pinagsasabi, kung ano nang ginagawa, kung ano nang paninira. Bakit? Ay hindi niya magawa kung ikaw kaya ay matutong makontento sa iyong sarili, hindi ka po maninira ng kapwa mo, hindi ka po maiinggit sa iyong kapwa. Kaya nga po, kailangan ay matutunan po natin yung anumang sitwasyon mayroon tayo. Ano po? Dahil kapag natutunan mo kung anong sitwasyon ang meron ka, maunawaan mo na ikaw pala ay dapat magpasalamat sa Diyos. Dahil kapag marunong ka po magpasalamat sa Panginoon, doon ka po ng Diyos pagpapalain. Di ba? Pag nakita ng Diyos na kahit ikaw minsan ay naghihirap, dumadaan sa karamdaman, nakakaranas ng sakit minsan, na dumadaan ng kahirapan, minsan wala, nakikita pa din ng Diyos na nagpapasalamat ka sa Panginoon, doon ka po magsisimulang pagpapalain ng ating Diyos. Pero kung ginagawa mo puro reklamo, ano po? Sumakit lang sa balakang, ay ano ba naman yan? Sumakit lang yung balakang, ano ba naman yan? Kala ko ba ang Diyos ay Diyos ng papagaling? Sisisihin mo ang Diyos, kapabayaan mo naman. Di ba? Kapabayaan mo naman kung anong tinanim, siya mga anihin. Nung kabataan, kalakasan, kahit pagod, naliligo. Ano po? Ngayon, nagkakaedad na tayo. Wala naman po nananatiling bata. Ano po? Hindi po totoo yung kantang forever young. Wala pong forever young. Opo. Isip bata, meron. Pero yung habang buhay na bata, wala pong ganon. Ang realidad ng buhay, isisilang ang tao, magkakaedad, hanggang saka siya ay tumanda at siya ay dumating sa hangganan ng buhay. Yan po ang pinakang program ng ating buhay. So walang taong mananatiling buhay sa mundong ito. Lahat tayo mamamatay, kaya nga nilagyan ng Diyos ng hangganan ng ating edad. Walang mananatiling bata, ikaw ay tatanda at tatanda, gaano man kalakas kagaling, kayaman kahirap, pag umabot ka sa edad na hangganan ng buhay, lahat ay mamamatay. At pagka wala ka na, may sisibol na lahi mo, sila naman ang magsisimula. Yan po ang gulong ng buhay. Ang maganda lang yan, kapag tayo dumating po sa hangganan, tayo kukunin ng Diyos, ay may pinamana tayo sa ating mga kaapu-apuhan at mga anak na salita ng Diyos. Ano po? At kapag iyan ang ating natutunan na tayo ay maging kontento sa mundong ito, ang Diyos po ay natutuwa at pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya nga po mga magulang ko at mga kapatid, napakahalaga po na nauunawaan natin ang takbo ng buhay. Nauunawaan po natin yung ikot ng buhay. Nauunawaan po natin na kailangan natin na talaga na maglingkod sa Diyos. Sa anumang sitwasyon ng ating buhay, dapat naunawaan po natin na dapat po tayo magpatuloy sa Panginoon. Kailan ka lang magsisimba kapag ikaw ay maraming pera? Paano kung wala ka ng pera? Di ba? Bakit? Anak ka ba nilusutan? Para hindi ka mabusan ng pera? Anak ka ba nino? Di ba? Paano kung magsisimba ka lang kapag malakas ka? Paano kung nagkasakit ka?
O, wala namang taong hindi nagkakasakit sa mundong ito. Sino po sa inyo hindi nakaranas na magkasakit? Sumakit ang ngipin, nagkatarangkaso, kasi sakit po yun eh. Ano po, sumakit ang balakang, sumakit ang ulo. Sino po sa inyo hindi nakakaranas ng sumakit at bibigyan ko ng kunting sakit? O gusto mo, malaking sakit pa ibigay ko sa iyo. Ano po? So lahat po tayo nakakaranas ng karamdaman sa lupang ito. Dahil yan po ay bahagi ng ating katawan. Ang mahalaga, anuman po yung ating kalagayan at dinaranas, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sa mabuhay at mamatay ay kay Kristo, ang sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, kahit po ikaw minsan ay dumaranas ng mga sakit, dumaranas ng mga pagsubok, nagkakaproblema, dahil wala naman po taong hindi dumaranas ng problema. Di ba? Oo, lahat po tayo nagkakaroon ng problema. Lahat po tayo dumaranas ng problema. Abay, kapag ka po sinabi ng taong hindi daw siya nagkakaproblema, ay talagang wala siyang problema, pero yung kanyang kasama sa bahay, puno-puno ng problema sa kanya. Oo. Ako, di baling ako magka-problema. Kasi pag ako wala ng problema, ay talaga namang mahirap po yun. Oo. So kaya kapag ikaw ay may problema, ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip ka. Dahil kung hindi ka na dumaranas ng problema, malaki na problema yun. Opo, malaki na problema yun. Kaya ang mahalaga, kahit tayo may problema ang dinaranas, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Inuulit ko po sa inyo ha, kailangan maging kontento po tayo sa anumang meron ka sa biyaya ng ating Panginoon. Huwag mong hangarin ang alam mong hindi mo kaya dahil magkakaproblema ka lamang. Kapag alam mong hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa Diyos at ibibigay sa iyo ng Diyos yan sa tamang panahon.